Tay, uhulihin kita. Oo, uhulihin kita kasi matagal ka lang dito eh. Pag dumadaan ako dito, dito ka lagi. Bless muna ako dito sa ano. Oo, yan. Yan ako. Yan, lagay mo lang sa gilid. Yan sa ano. Yan ako. Oo, okay. Tay, ano? Ito, kasya yata. Sukat mo nga, try mo nga. Try mo nga, sukat. Tayo ka. Ay, gino. Kasya ba? Yan, kasya. At? Pogi! Pogi! Pogi, diba? Pogi! Pogi si tatay! What's up guys? Kumusta kayong lahat? Mark Style nga pala, nagbabalik tayo. No? For today's video guys, may gagawin tayong ngayon, tulong challenge. Ganun. Pupuntahan natin yung lagi kong nadadaanan si tatay. Ay nang lilimos dun sa may Jollibee. So, lagi ko siyang nadadaanan eh. Pero hindi ko siya dati binibigyan ko lang siya ganyan, pero walang vlog. Gusto ko siyang i-vlog eh, kasi trip ko, gusto ko siyang makita sa YouTube ko, sa channel ko, o kahit sa anong channel ko, ganun. Kasi dati nagbibigay na ako sa kanya pag nadadaanan ko siya, may tira akong food o kaya pera, ganun, nagbibigay ako sa kanya. Pero ngayon, for today's video, iba-vlog ko si tatay, ganun. So bago ang lahat, naghanda muna tayo ng mga konting pamimigay sa kanila. Bumili pala tayo ng ampaw, yung kulay red, no? Yung binibigay kapag Pasko or New Year. So dito natin ilalagay yung mga pera para ibigay natin sa kanila. Malayo pa ang Pasko pero mamimigay na tayo. Let's go! Huwag natin pahibahin to, abangan nyo ako mamaya. So tara, hudahan na natin si tatay. Let's go! So guys, sa puntong to, di ko muna nilapitan si tatay. Nagpasimpleng video muna ako sa kanya. So yan si tatay, nasa gilid ng Jollibee, nagmumuni-muni, naghihintay ng mga magbibigay, maghuhulog ng barya doon sa baso niya. So wag na natin patagalin guys, lapitan na natin si tatay. Tay, uhulihin kita. Oo, uhulihin kita kasi matagal ka lang dito eh. Pag dumadaan ako dito, dito ka lagi. Ano pangalan mo tayo? Camilo po. Ha? Camilo. Dito upo ka tayo. Upo ka dito. Saan ba yung pwesto mo dati? Dito ka? Okay. Uhulihin kita ngayon. Paano yan? Okay lang o. Ikukulong kita eh. Ikukulong kita. Aso mo to? Eto? Ano yung pagkain mo? Ano yan? Bigay po doon sa customer sa meron. Anong pangalan ng aso mo? Lilay. Ha? Lilay. Lilay? Yung baso. Kanina pa yan uminom eh. Wait lang, bless muna ako. Dito sa ano. Yan. Bibigay ko tong isang mic sa'yo para magkaintindihan tayo, no? Ito, lagay mo dito sa ano. Ipit mo dito. Dito sa ano. Dito banda. Yan, para magkaintindihan tayo. Kaya lang, i-on ko lang muna to. Ano pangalan mo ulit ay? Camilo. Si Camilo. Okay na yan, ganyan? Okay na yan, marinig ka na yan. Pwede na yan. Hindi nga, magsalita ka nga. Hello. Sabi mo, hello. Hello. So asan yung mga pamilya mo ngayon? Ganaw, yung anak ko lang, isang anak ko lang kasama ko sa boarding house. Boarding house. May boarding house si tatay. Umuo pa lang. Baka may kondo ka. Umuo pa lang ho. Dalawa kami nung... Baka doon ka nakatira may kondo ka dyan Ano apelyido mo tay? Elizarde. Elizarde. Okay guys, Elizarde guys. Yan. Kaway ka naman sa subscriber natin. Mga sumusuporta sa inyo, mga katulad nyo. Subscribe. Ganun. Eto, ano nyo to? Ito. Anak? Kaibigan po. Kaibigan mo? Akala ko apo mo eh. So, yun. Asa yung asawa mo? Patay na ho. Wala ka na asawa? Wala po. Ilan yung anak mo? Dalawa lang ho. Dalawa lang. Kasi napansin kita, pag dumadaan ako dito, lagi ka andito eh. Opo, dito lang ako tumutulong ako sa anak ko para hindi... Tumutulong ka sa anak mo? Hindi pa bigat kasi yung anak ko. Asan na yung baso mo pang lagayan ng pera? Asan na yun? Ito, yung ano. Ba't nilagyan mo ng tubig? Hindi, gusto ko uminom. Uminom ng aso? May alagang aso si tatay guys. Yun. Nag-aalaga namin yan.
Oo. Saan ka nakatira banda dito, tay? Dahil ho sa Diyan lang? Diyan lang? Itanlaw. Malapit ka lang dito? Okay. Ano kay, iba lang dyan. So, ito lang pinagkakabalahan mo, wala nang iba? Wala na. So, yun, no? Wag na natin patagalin to. May ibibigay ako sa yung pagkain. Okay lang? Okay lang po po. Kumakain ka ba ng special na yung mga kahit anong pagkain? Oo, lahat ulit ko lang, tikman namin. Jollibee, Baliwag. Okay. Angel's Burger. May ano to? Dahil ko sa customer eh. Customer. Okay. Sa akin eh. Okay, sige. Dito yung sa'yo. Ako. Ayan, lagay mo lang sa gilid. Yes, Salamat po. Okay. Tapos hindi lang yan, may bibigay pa ako sa'yo. Bago ako umalis kasi may pupuntahan pa rin ako eh. Opo. Lagay mo lang dyan sa Opo. Bibigyan din kita ng may dala ako dito may dala akong rugby. Hindi ako nag-rugby. Pero tingin ako nagmariwana. Hindi, malayo pa kasi yung Pasko ngayon, tay. Hindi Pasko ngayon may bibigay ako sa yung kulay pula eh. Kulay, ano yun? Anong kulay? Bakit kulay pula bibigay ko sa'yo? Ano kaya yung kulay pula na yun? Pang Valentine's ba yun? Valentine's? Yan, nasan yung mic mo? Ayan, mic. Yan sa yan. Yun, marinig kaya yan. So, naka-on ba yung mic mo? Hindi ko alam. Yan, okay na yun pala. Ito may bibigay ako sa iyo, wala pang Pasko, kulay pula to eh. Opo. Ano kaya to? Ha? Ano to? Hindi ko alam yan. Ampaw. Ha? 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 Ampaw. Ano, ampaw? Pag Pasko, binibigay to eh, kulay pula eh. Ano kaya laman nito? Ayun, hindi natin. Ngayon ako nakakita yun eh. So, ito tayo, para sa iyo tay. At dito makikita mo yung bakas sa mukha ni tatay na sobrang pagpapasalamat niya, na-appreciate niya yung ginagawa ko kahit sa konting tulong lang. Sobrang pagpapasalamat niya. Laking pagpapasalamat ni tatay kasi kahit sa sobrang hirap ng panahon ngayon, may tumutulong para sa kanya. Dito sa mundong to, may iba't ibang saya. Pero iba yung saya kapag nakatulong ka. Yung tipong napapangiti mo yung mga labi nila, yung mga puso nila. Iba yung kilig ng puso mo eh. Iba yung nararamdaman mo kapag na hindi nanggagaling sa'yo, kundi nanggagaling sa mga matatamis ng ngiti nila dahil nga sobrang saya nila. Tapos may dalawa lang kasi ito eh. Magano kayo, di ba? Bibi para sa inyo rin, para sa inyo, pero para sa inyo din yung lang yan. Parang kasya yung polo. Kapit mo muna saglit. Yan. Bibigay ko na sa iyo to. Kasi parang wala pa kasi yung kasama ko, bibigay ko na lang sa ito. Hinihintay ko eh. Hindi yung sasakyan namin. So, mukhang kasya kay tatay yung polo ko guys. So, bibigay ko na lang to. Tay, nakasuot ka na ba ng mga branded na Hindi pa ho. Hanggang lang ako, yung ugay-ugay, tigo 40 Okay lang. Martinez. 20 tsaka 40. Ganon, okay. Ito, kasya yata. Sukat mo nga, try mo nga. Sukat tayo ka. Ay, gilo. Kasya ba? Bago magtapos ang video na to, gusto ko lang sabihin, gusto ko lang pasalamatan yung mga lahat ng mga dakilang ama dyan na kaya nilang gawin lahat para may taguyod lang yung pamilya, yung mga anak nila. Isang malaking respeto po sa lahat ng mga amang tumatayo bilang isang haligi ng tahanan. Hindi man lahat ng ama ay perpekto, pero pilit pa rin nilang binibigay yung pinakadabis nila para sa pamilya nila, para sa mga anak nila. Kumakayod sila, dugot pawis ang ginugol nila para lang mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak nila. Hindi madali maging isang ama, pero magiging madali lang to kapag tinutumbasan ng isang anak ng isang malaking respeto para sa kanila. Picture ko yung tatay, yan. Video lang. Yan. Pogi si tatay, oh. Okay. Oh, sir, salamat po. Thank you guys. Bye-bye ka tayo. Bye. Okay. Yan guys, tatay. Bye tayo. What's up guys? Mark Style nga pala, nagbabalik tayo, Nakita nyo naman yung vlog natin ngayon guys na
kakaiba na naman. Lagi na lang kakaiba, no? So yun guys, nakita naman si tatay, grabe. Iba talaga yung saya guys, iba yung tuwa kapag tulong yung ginagawa mo eh. Iba yung saya. Iba siya sa mga saya ng pagkikintuhan ng mga magkaibigan, magtropa, ganon. Iba yung saya kapag tumutulong kayo. Iba yung mararamdaman ng puso mo. May mga times na walang camera, nagkikwentuhan kami about sa mga family past. Kwento niya sa akin, nagbigay pa siya sa akin ng message na sabi niya, pagpatuloy ko lang daw yung ginagawa ko, kung saan ako masaya, kung saan umiikot yung mundo ko, hanggat wala naman akong ginagawang masama, ituloy-tuloy ko lang. Nakakatuwa lang guys kasi may advice, may alam pala si tatay ng mga ganun na sa akin, na sinabi niya sa akin, ganun. So grabe, iba yung saya kapag yung kakwentuhan mo yung talagang may mga maraming karanasan na sa buhay. Nagsabi pa sa akin si tatay na narinig daw yung prayer niya na sana may isang taong ganto, ganyan, tumulong. So yun, ulit-ulit kong sinasabi na walang masamang mangarap. Walang masamang mangarap, pero magiging masama lang yung pangarap kapag di mo kinikilusan. Walang swerte na bigla ka na lang boom, bigla ka ng asenso sa buhay mo, bigla ka na lang angat. Walang ganon. Kasi kung may ganon man, ang problema, wala nang kasi asenso na, mapera na, mayaman na. So yun, walang masama mangarap, libre lang mangarap. Yun nga lang, magiging masama to kapag hindi mo kilusan. So kailangan mo talagang kilusan yung pangarap mo. Habang maaga pa, habang may pagkakataon pa, gym mo na agad, i-grab mo na lahat ng mga pagkakataon. Habang malakas ka pa, wala kang sakit, wala kang nararamdaman sa katawan, tuloy-tuloy mo lahat, tuloy-tuloy mo lang. Basta stay ka lang sa matuwid na daan. Yung pinaka-the best talaga sa lahat. Kasi sa totoo lang talagang kasi paulit-ulit ko na rin sinabi to na tao lang tayo, may iba-iba tayong ugali, may iba-iba tayong kabaitan, may iba-iba tayong problema, may kanya-kanya tayong mga solusyon. Nasa atin yan pagdadaanan natin yan lahat. So nasa atin lang talaga kung paano natin i-handle, paano natin paiikutin yung utak natin na maging kalmado tayo sa lahat ng bagay. May problema man, kasi yung problema sa akin guys, hindi problema tawag ko dyan kumbaga challenge siya na binigay sa atin ng Diyos. Kasi hindi naman siya magbibigay sa atin ng challenge kung hindi natin kayang i-solve yung challenge na yon. Kumbaga parang games. Kasi may mga games na may easy, medium, hard, diba? May easy, hard. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon bibigyan tayo ng Diyos na lagi na lang tayong hayahay sa buhay, lagi na lang pakasarap. Siyempre, ibabalance niya yan. Bibigyan tayo ng pagsubok. Nakadepende sa atin kung paano natin i-handle. So, ma-handle natin ng maayos yan. Nakadepende sa mindset natin. Kasi nag-uumpisa talaga sa mindset natin kung paano natin kontrolin yung lahat, kung paano natin, kasi pag nakontrol natin yung mindset natin guys, mapapadali yung lahat mapapadali yung lahat, promise. Alam mo na kung paano kumalma, alam mo na kung paano tumahimik na lang sa mga ganyang bagay, sa mga paninira sa'yo. Napakagandang mindset talaga kayo. Nagsisimula talaga sa lahat sa mindset natin. Lalong-lalo sa mga kabataan ngayon na I hope na habang bata pa kayo, grab nyo lahat ng opportunity. Hindi porket bata pa kayo, hala lang kayo ng hala, pakasaya ng pakasaya. So, syempre habang mas maganda habang bata kayo, alam nyo na kung paano i-handle yung positive tsaka negative na dumadating sa buhay niyo. Para pagdating ng araw, hindi kayo mangangamote. Kumbaga pagdating ng araw, maging easy na lang sa inyo yung lahat. Kasi nga bata pa kayo, marunong na kayo kumalma sa buhay. Marunong na kayo dumiskarte, yung ganun. Mas matutuwa yung magulang niya nun kasi siya kasi yung anak niya marunong na Lahat ng dumadating sa atin, maliit man o malaki na bagay yan. So matuto tayong magpasalamat sa Panginoon na Lord, thank you. Binigyan mo ako ng ganito, binigyan mo ako ng ganyan. Kahit malaki man o maliit, still thankful pa rin tayo sa Kanya. Lalong-lalo sa mga kabataan ngayon, sa mga anak, ito lang masasabi ko, advice ko lang, kahit anong mangyari, kahit anong away na pinagdaanan nyo ng magulang nyo, still pa rin na respeto nyo pa rin talaga yung magulang nyo, kasi baliktarin man natin yung mundo, magulang nyo pa rin yun. Kasi wala naman kayo dito sa mundong to kung wala yung magulang nyo, diba? Away lang yan So kumbaga ang respeto, di natin pwedeng burahin yan sa tanang buhay natin, sa mga magulang natin. Respetuhin niyo yung magulang nyo. Kapag marespeto ka sa magulang mo guys, grabe yung points nun sa taas Grabe yung matatanggap mo na blessing nun sa Panginoon. Seryoso kapag
marespeto ka sa magulang mo, mapagmahal ka sa magulang mo, iba yung blessing na darating sa'yo. Kasi yung palang grabe na paldo-paldo na yung ano mo nun yung tawag dito, yung blessing na ibibigay sa'yo. So yun, saludo ako sa mga taong marespeto sa mga magulang dyan, lalong-lalo sa mga kabataan ngayon. Pag-aralan yung mabuti na maging kalmado sa lahat, kasi tao tayo, kumbaga sarili, ikaw at ikaw lang talaga, you versus you lang. Kasi kung ano yung pumapasok sa utak mo, yun din yung resulta, diba? Kung may pumapasok na positive sa utak mo, nagiging positive din yung result na yun. Siyempre nakadepende rin yan sa nakakasama mo. Kasi kung yung nakakasama mo puro negative sa buhay, so yung mapipick up mo dun, makukuha mo dun, puro negative din yung makukuha mo dun. So kung nakakasama mo puro positive, puro paangat lang talaga, puro pagtulong, gano'n, walang negative na sinasabi sa'yo. So yung mapipick up mo naman dun, puro positive lang. So nakadepende pa rin talaga sa mga taong ano yung nakakasama mo ngayon, yung ka rin. Mapipick up at mapipick up mo yung ugali niya. Piliin niyo yung taong hinihila ka paangat, hindi yung hinihila ka pababa. Walang promise, walang mangyayari sa'yo kung yung sinasamahan mong tao puro negative lang sa buhay, puro paninira lang, ganun, puro panghihila lang talaga, wala ang ibang ginawa kundi paninira sa kapwa, paninira kaliwat kanan, ganun, walang patutunguhan yung buhay nyo, ganun. So kailangan nyo i-let go yung mga taong ganyan sa buhay nyo, ganun. Kung gusto nyo magbago yung buhay nyo, magbago yung pananaw ng utak nyo, advice ko lang na kung gusto mo talagang umasenso, magbago yung buhay mo, magbago yung ikot ng utak mo, samahan mo yung taong may mapupulot kang aral na ikakabago ng buhay mo. Pangarap natin, walang shortcut yon. Lahat may daan siya yan, kumbaga may pinto, bawat pinto doon may failure, may success. Kapag pumasok ka doon sa pintong yon, failure, wala, discourage ka na, ayaw mo na i-continue sa buhay. Kumbaga malapit ka na sa tagumpay mo. Alam mo yung tipong isang hakbang na lang, gano'n, yung isang hakbang na lang, tapos ay give up ka, gano'n, makuha mo na yung pangarap mo, dito na yung pangarap ko, eto na yun. Pero isang pagkakamali lang, ilang years mong pinaghirapan yun, ilang taon mong pinagtrabahuan yun, pero pagdating doon sa tuktok, bigla ka lang tumigil. Ano yung tipong gano'n? Kumbaga sayang yung effort mo noon, taon ang ginugol mo doon. So ayun, bali nag-give up ka lang, wala yun. So ano yung nangyayari sa'yo ngayon, galing sa utak mo yan, galing sa pag-iisip mo, kung gusto mong may magbago sa buhay mo, baguhin mo muna yung mindset mo, kasi walang mangyayari sa buhay mo kung hindi mo babaguhin yung takbo ng mindset mo. So yun lang guys, grabe ang daldal na natin, huwag na natin pahibahin to. See you on my next video guys. Don't forget to subscribe, like and share. So kita-kits tayo sa susunod na video. Bye guys. Subscribe.